Yo, what's up mga bossing? Magandang tanghali sa inyo. Tanghali na, mga alas 11:30 na yata mga bossing, no? Meron tayo dito sa shop natin sa Santa Mesa, Manila, isang Santa Fe at saka isang L300. Okay, so ang ating gustong kuhaan ng konting detalye itong ating Santa Fe mga bossing. Ang reklamo ng ating kliyente rito ay pag matagal na nakahinto, humihina yung lamig or tumatabang yung lamig. Okay, so nagawa na natin to dati. Ang naging issue nito nung unang ginawa natin, mga ilang buwan na nakalipas, ay may problema sa refrigerant. Nagbawas ng refrigerant at nakita nating leak ay nakay discharge hose. Okay? So yung discharge hose, pinalitan na natin dito. Pero nung tinanggal namin yung discharge hose, meron siyang indikasyon o palatandaan na black oil. Bakit? Dahil yung pinakang pumatak na langis doon sa ating hose ay kulay itim. Hindi pa naman totally sobrang itim, parang kulay gray na. Pero mga ilang buwan na yun nung ginawa natin yung hose. Kaya ngayon, ang reklamo ng kliyente naman sa ngayon ay bakit pagka nakahinto raw ay hindi na ganun kalamig. Yun yung isang dahilan kung black oil mga bossing ang isang compressor or isang aircon ay may problema na pati ang bomba. Yung pinakang bomba niya pagka may tama ang bore sa piston ay hihina na. Parang kagaya nito, ang reading nito ay mga nasa 45, running 50. Kaya pag naka-idle siya, yan yung nakukuha niyang lamig dahil nga yung pump ng compressor ay mahina na. Pero pag ni-revolution mo at tumakbo ka na, pwedeng gumanda yung response ng lamig. Tingnan natin, meron tayo dito ng thermometer. Ang lamig niya na meron ngayon mga bossing ay hindi na talaga kaya pagdating sa tanghali. Kulang 20. Kita ba? Nasa 19 lang. O yan ang lamig na meron dito. Kaya pinapatay niya pag mainit na ang dashboard, mainit na salamin, so mainit na lahat, kaya niya mahilaw ang lamig. Pero sabi ng kliyente, pag tumatakbo naman, medyo gumaganda ulit yung lamig. Pero kahit na tumakbo pa man yan, wala na. Kumbaga, pasira na or padurog na yung compressor natin. Kaya ang advice namin dito mga bossing ay magbaba na ng compressor para check upin kung dahil nga lagi tayo nakikitaan na nagre-repair tayo ng ating mga compressor, baka daw may magawa pa. Pero ang problema po, pagka bore at piston na ang tama, hindi na po natin nagagawa. Wala po kasing oversize ng piston, wala ring rebore, wala ring palit lang ng mga piston or sabihin natin yung laman sa loob. Wala po kasi wala tayong makukuhang piyesa. Okay, so kaya ang target, sige, pagbigyan, silipin pa rin ng iba ang compressor. Tingnan natin kung ano makikita. Pero pag talagang wala na, ay magpapalit na ng compressor. At hindi lang compressor mga bossing ang kailangan palitan pag nagkaroon ng black oil ang compressor. Pati yung condenser, i-check na natin yan kung kaya sa flashing o hindi. At ang pagmumulan ng isang black oil ay pwedeng baka mahina yung fan o yung auxiliary fan. So kaya lahat ng ito i-check up na namin lahat. Iisa-isahin na natin to. Kasi hindi pwedeng may mauna lang na isa tapos iiwan mo yung iba. Bibigay ulit yung ating panibagong compressor na isasalpak dyan pag hindi mo na check o nalinis yung buong system dahil nga black oil. Okay, so yun ang pinakang trabaho na pagka nagpalit ng compressor, lalo na kung black oil, magpalit ka rin ng condenser kung hindi kaya i-flashing, valve saka dryer, check ng pan. Okay lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating Santa Fe na gagawin dito sa ating shop. So yan yung lamig. So kuha natin na reading mamaya kung gaano kalamig ang maibabato pag naitama na natin yung buong system. Ito na mga bossing yung ating condenser na pull out na natin, no? Ang sabi kasi ng ating kliyente, napalitan na daw ang compressor at saka ang condenser. Pero kung i-analyze natin yung ating kondisyon ng condenser sa ngayon ay mukhang luma. Pero nasilip na namin yung compressor, yun parang bago talaga. Parang pinagawa na yata ito sa kasa. At yun nga sinasabi, parang napalitan daw lahat. Pero sa tingin ko, siguro naman kayo, sa tingin nyo ba, bago ba ito? Mukhang original pa to, hindi pa napapalitan mga bossing. Kasi andyan pa rin yung plastic ng orig. So hindi ako basta maniniwala na napalitan do dahil yan yung kondisyon na meron siya. Yupi-yupi na at makikita ko sa mga pins na medyo padurog-durog na.
Kung bagong palit yan, dapat hindi ganyan ang itsura niyan. Antayin lang natin yung compressor, pero kung sisilipin ko yung compressor, mukhang yung compressor bago. Kasi maayos pa yung itsura ng compressor eh. Hindi siya stock na simula nung lumabas yung unit. At yung ating ito yung compressor ng L300 natin, mga bossing, repair din yan. Ito yung ating pan ng Santa Fe. Binaklas din natin to kasi ang gusto nating malaman dito ay kung very good pa ba itong kanyang pan. Kasi yung problema ang hinahanap natin mga boss yung kumbaga kung ano naging issue, bakit bumibigay yung compressor, lalo na kung kapapalit lang ng compressor na sinasabi ng may-ari. So mga problema na pwedeng kung may pwersa sa kanya, unang-una syempre itong pan kung hindi nag-high speed or mahina. At yung condenser mga bossing, na kaya nasira yung original na isang compressor dahil kay condenser hindi naman napalitan ng condenser, kaya siguradong bibigay ang compressor dahil yung partner ng ating compressor, si condenser. So ito, gusto ko makita yung laman sa loob para malaman natin kung goods pa ba o hindi na. So hindi agad tayo nagpapalit basta-basta kung hindi naman kailangan. So para mapatunayan natin, kailangan buksan. Pero may mga pan or may mga motor na hindi naman talaga nabubuksan mga bossing ha. So basta yung kaya natin silipin at buksan, ginagawa natin para at least kung hindi naman sira or maayos pa naman ang loob, hindi natin papalitan. Okay ba yun? Palagi ko okay yun mga bossing. O yan, buksan lang natin ito mga boss. Mukhang bago rin naman eh oh. Sabagay may cover ito mga bossing, kaya parang yung likuran hindi siya nadudumihan. Nakadikit kasi yung pinakang plastic dyan eh. Eto na yung ating compressor mga boss. Ang nakita natin ay talagang para namang siyang bago. Kung titingnan natin mga bossing, no, kasi wala pa siya nung sobrang libag. At saka ayun na oh, meron siyang pinakang parang coat dun sa ibabaw. Kaya masasabi natin siyang ay napalitan na, no? Pero ang problema, yun ang kalaban ngayon. Mga boss, may isang remedyo na pwedeng gawin kung sakaling nagtitipid pa. Pwedeng mauna lang muna kasi nakita namin yung langis pag-gray pa lang eh. So para yan. Yun yung langis. So hindi pa siya totally ganong ka-black oil. Pero yung condenser niyan, sigurado tayo na maitim yan pagka pinlashing natin dahil diyan na namuo yung ating mga langis na luma or yung nasunog na langis. Kaya kailangan doon yung condenser palitan. Ngayon may remedyo pa, yung sinasabi ko. Pwedeng magkaroon lang ng palit ng ECV valve, itong electronic control valve na tinatawag na to dahil clutchless itong ating compressor. Kung nagtitipid ng kliyente, pero ang kalaban kasi sa mga ganito, pwede kasing masisi kasi tayo pagka hindi tumagal. Kaya kung kaya ng kliyente na palitan ng buo, pinapapalitan natin. Pero kung magkakasundo naman ang gumagawa at ang kliyente na pwedeng tastingin, yun nga lang kasi pag hindi umubra, sino ang mananagot doon sa refrigerant? Sino mananagot doon sa binayaran niya? So kailangan makapag-usap na maganda yung kliyente at yung gumagawa. Okay, so yun yung pwedeng tasting. Pero sa mga ganito na ayaw nating magkaroon ng trouble, hanggat maaari kung kaya niyang palitan na lang. Okay? Pero sila nagdedesisyon, hindi tayo. O, basta yun yung na-analyze natin dito sa ating compressor. Mukhang bagong palit nga. At saka yung evaporator sa harapan mga bossing, pakita namin sa inyo. Mukhang totoo naman na galing talaga sa kasa. Kasi itong evaporator sa likuran, mukhang bagong palit eh. Yan yung likod oh. So kaya natin pinull out na itong likuran dahil nga ang kailangan natin ay mabomba yung lumang langis. So hindi kayo makakapag-flashing nang nandyan yung expansion valve dahil ang butas niya ay napakaliit. So hindi nyo mabobomba yan na maganda. Kaya kailangan tanggalin ang valve para may flashing ng maayos. O yan yung likuran. Yung harapan, pinapasilipan natin dahil kung bagong palit din yung harapan, ang gusto nating mangyari ay wag nang tanggalin yung ating dashboard. Okay, kasi pagka kasi malinis pa naman yung evaporator at mukhang bagong palit, dito na tayo babanat mga bossing oh. Diyan na tayo magpa-flashing. So hindi na natin ipupull out yun, pero papatunayan muna natin ng ating pang endoscopy.
Okay, so yun yung nakita natin dito nung na-pull out na natin yung mga piyesa natin. Ang kung i-condenser talagang hindi napalitan ng bago. Yun yung tatargetin naman natin ngayon. Ito na yung sinasabi ko sa ating fan motor mga bossing, o yung radiator fan. Ayan na, kung mapapansin nyo itong commutator natin, pudpud na. Kalahati na ang nabawas mga boss. Pwede pa kung pwede pa. Okay? Pero pagka ganyan po na sobrang pudpud na yan, dadating na po yan sa pinakang sagad at hindi na magkocontact si carbon. Si carbon kasi medyo mahaba pa. Ayan o. Pero itong sinasayaran, kahit mahaba ang carbon mga bossing, pagka itong sinasayaran na pinakang commutator na to, itong tanso na to, ay wala na. Hindi na rin yan lalakas ng ikot o ng buga. O ito, para sa akin syempre, may-ari pa rin naman na magdesisyon yan, pero para sa akin, hindi na para ibalik pa dahil pag tumigil to, hindi lang naman itong pan ang masisira. Masisira po ulit yung bagong compressor na ikakabit natin, or kahit na i-repair yung compressor, masisira po ulit yan pag tumigil itong pan. Hindi naman kasi makikita doon sa indicator natin ng makina kung high pressure na ang aircon. Wala pong indicator yun doon. Ang meron lang ay yung temperatura ng makina. So kaya pagka tumigil yung fan, unang mawawala ang aircon bago makitang overheat yung makina. Okay, so bahala na kayo kung naiintindihan yung sinabi ko. Pero ito, subject for replace na rin. At isa siya sa naging problema kung bakit yung compressor natin ay pwedeng mabilis na sira. Hindi na ganun kalakas ang RPM nitong ating fan. Although mayroon pang carbon mga bossing Kung kayo ay nag-aaral at medyo gusto nyo makita yung mga ganyan or na-experience nyo na, so meron pang carbon, pero itong sinasayaran ay malalim na. Pwede naman palutangin lang yung brush, pero para sa masisira ulit yung compressor, para sa akin hindi na kailangan. Total, matagal na rin yan man yata hindi napapalitan tong pan, pero syempre kausapin muna natin yung kliyente kung ano talaga yung last na palit nitong pan na to, para makita rin natin kung bakit mabilis siyang nasira. Sa mga pan po kaya naman mabilis masira ang pan at mabilis mapudpud ang commutator at saka ang carbon ay dahil hindi naglo-low speed. Dalawa lang naman po yung trabaho ng pan. Pagka malamig pa, low speed. Pagka mainit na, mag-high speed. So pagka nag-high speed, mas mabilis umikot ang motor, mas mabilis mapudpud ang commutator. So dapat pag malamig ang panahon, naka-low speed lang siya. May resistor yan mga bossing, yun na nagko-control. Okay? Ang maganda lang mga boss, pagka meron tayong camera na pangsilip, makikita natin yung loob. Ayan na kung malinis o hindi. No? Kasi kung malinis naman mga boss, kagaya ng sinasabi nung may-ari na napalitan, to parang totoo naman. So kung ganyan, hindi na natin tatanggalin. Kasi gusto nating ma-preserve nga yung dashboard natin mga bossing, yung wag tanggal ng tanggal. Ngayon kung wala kang pang silip, syempre ang mga mangyayari niyan, ipo-pull out mo agad yung evaporator kahit wala naman siyang dumi. So ang nangyari, malaki na ang charge ng labor, tapos syempre nabaklas mo pa yung mga hindi dapat binabaklas lagi. Kagaya ng mga clip na yan, mga socket, buti nga walang accessories to Yung iba kasi na mga naka-accessories pa na pinalitan na ng head unit, ang radyo, may mga ampli, so may mga tachometer pa, medyo mas maabala at pagka yun ay nag-loose, problema natin yun, no? Pero kaya maganda pang tanggalin yung mga stock na yan. Pero syempre mas maganda kung hindi tatanggalin. At based dun sa ating pang-endoscopy ay wala naman siyang dumi at bago pa. O kaya hindi natin siya tatanggalin. Okay, hindi ka mukha nung iba na tinanggal o nagkadurog-durog yung ibang di problema. Yung iba naman sinabi tinanggal, hindi naman tinanggal. So tayo naman dito, magiging patas naman tayo. Kung talagang kailangan tanggalin, tatanggalin natin. Pagka hindi, hindi. Okay, ayun lang naman. Share lang namin sa inyo yung ating maliit na pwede nating itulong sa ating kliyente.
Ito na mga boss yung ating piyesa. So lahat pinalitan natin magmula kay pan dahil yun yung kanyang luma. Expansion valve mga bossing. Hindi tayo gumamit din ng replacement. So original ang pinakuha natin dahil syempre yan yung masigurado. Pangalawa mga bossing, kung susundin nyo yung original na nakakabit kay Santa Fe, magkaiba po ang likod at saka ang harapan. Yung design niya, no? Magkaiba yung kaganito. Yung butas. Tingnan nyo yung butas nito. Saka yan. Okay? So magkaiba sila. Kaya yung presyo magkaiba rin yan. Compressor, original. At syempre yung condenser, original. Okay, so buo na lahat itong ating pyesa. Ikakabit na lang natin. Yung ibang linya, kagaya nung evaporator na i-flashing na rin naman. So very good na to. Okay. Eto na mga boss, nakatap na yung ating mga piyesa. Siyempre, condenser. Kasi kumakain, nagsasalita. Condenser, compressor, at valve mga bossing na ikabit na yan. Ito na lang, rear, evaporator, binubuo na. At binabalik na rin yung nasa harapan natin. Yun. Okay na yung valve niyan, tol? Ayos. So, yun na lang mga bossing. So, pag naikabit na namin to, magliligtas kami. Yung o-ring doon tol konti na lang, pero bukas na natin ito papakuha para makuhaan din natin ang tamang reading at tamang lamig kung ano makukuha ng thermometer. So meron naman tayong kaninang nakuha dyan. Tingnan natin mamaya kung anong gano'ng kababa yung makukuha natin. Ito na yung ating Santa Fe mga bossing. Nag-vacuum na kami dahil maglo-load na tayo ng refrigerant na mga bossing. So all goods na lahat ng ating mga pinagkakabit dito sa ating Santa Fe. Okay, so marami magtatanong sa atin or parang bakit nyo pinalitan lahat? Pwede pa pala naman sa ganito. Mga bossing, pag kayo ang may shop at kayo na yung mga nandito nagdesisyon at dun sa ayaw mong magkaroon ng problema sa iyong ginagawa, masasagot nyo yung tanong nyo. Okay? So, pagka kayo na nandito sa ganitong sitwasyon, no? Na ayaw nyo na ng magiging back job or magiging problema, pero syempre depende sa pag-uusap nyo ng customer. Okay? So may mga kasi ganito, pinalitan nyo ng ganyan. Siyempre, lalamig yan. Talagang gano'n. Kasi nga, may problema yung pyesa, kaya pinalitan Okay? So, vacuum kami, karga kami ng refrigerant. Eto na mga bossing, nakapag-start na tayo, nakapag-load na tayo ng refrigerant. Ang ating reading ng low side ay 10, 20, 30, 35. Kulang 35. Ang ating high side ay walang 175 or 175 mga bossing. Okay? So, ang lamig na nakuha natin dito nung tinasting natin to ay 20 degrees Celsius ata mga bossing. So, meron na akong nilagay na thermometer dyan. Nakailang minuto na rin tayo naka-start. At ito yung lamig na meron ngayon mga bossing. Malapit na siya sa, hindi ko makita, 6 degrees Celsius. So, tinignan natin yung kung magkakaparehas ba ang labas ng lamig ng kada louver. At yung kabila ay same din naman siya mga bossing. Nilagyan din natin yan. Okay, so parehas lang sila. Kaya pantay yung lamig ng evaporator. Meron pa kasi mga aircon na pagka hindi na maganda ang kondisyon, lalo na kung kulang sa refrigerant, mapapansin nyo yan, baka ma-encounter nyo, na-encounter nyo. Yung 4 na butas na yan mga bossing, hindi pare-pares ng labas ng lamig. Minsan yung kabila, yung kanan malamig, yung kaliwa medyo mahina na. Pagka ganun mga boss, kulang siya ng refrigerant. Yun yung nai-encounter natin sa mga ganyang scenario o sitwasyon ng aircon. So ito naman, lahat yan susubukan natin. Ililipat ko yan mamaya. Lipat na natin ngayon. Ba't mamaya pa? Lipat natin sa kabila para makita natin kung pantay lahat ng lamig. Kasi pagka hindi, pwedeng kulang pa rin siya ng refrigerant, no? So kailangan ma-meet niya yung lamig dito sa kaliwa at sa kanan. Parehas dapat ang ilalabas. So tingnan natin maya konti kung magkakaparehas sila. Okay, so nakapag ano na tayo ha? Parehas lang mga bossing.
ilan yan? Mga nasa 7 din. Hindi ko matama yung ating yan, no? Yan. Tingnan natin yung kabila. Ang parehas. Layo naman. Hindi ko makita. Lapit na lang natin. Parehas naman mga bossing. So, ibig sabihin, pantay yung lamig nung 4 na butas, no? So, halos parehas naman ang binubuga. Pero i-check pa rin natin yung refrigerant dahil nandun pa tayo sa grams na kulang pa siya ng konti, no? Meron naman tayong sinusunod na grams para i-load dito sa ating Santa Fe. Dual unit kasi itong mga bossing meron sa likod. Okay, so obserbahan lang namin to dahil medyo very good naman dahil sa reading na nakuha at saka response ng lamig. So tingnan na natin yung likuran kung gaano kalamig. Lagay mo nga yan dyan. Lagay natin sa likod para makita natin. Lamig sa likuran mga bossing. Tingnan natin. Nandito yung thermometer. Dito na tayo kasi hirap dun. Ganon din mga bossing. Mga nasa 6-7 rin naglalaro. No? Number 2. Ang cute na lover nyo. Okay, yan yung lamig na nakuha sa likod ng mga bossing. So all goods naman lahat. So very good na to. At kagaya ng pwedeng magsabi dyan, lalamig talaga yan. Bago lahat Tama mga bossing. Bakit? Anong year model na yung sasakyan natin? So kaya nga hindi tumagal yung dating compressor. May problema yung system. Okay? So ngayon, kinorek na natin. Kaya all goods na yan. At ang nakita kong naging problema sa kanya kaya nasira agad ang compressor ay nag-moist na yung ating camera. Yung ating fan at saka yung ating condenser mga bossing. Okay, ayun lang mga boss. Ba't nag-moist? Yeah. Ayun lang mga bossing. Share lang namin sa inyo yung ating Santa Fe. Yan ang ginawa natin sa kanya. Palit ng fan, compressor, condenser, expansion valve. Okay? Maraming salamat ulit sa inyo mga bossing. At syempre kahit di tayo nakapag-upload sa YouTube natin, supportahan nyo pa rin ang Team RCS at kung ano pang mga ipapakita nito. Kung may magbabago pa ba, may gagaling pa ba, magkakaroon pa ba ng improvement, tingnan natin mga bossing kung saan pa kami at hanggang saan pa kami. Hanggat kaya ko na magkaroon ng improvement ng ating shop ay gagawin natin mga bossing. Okay? Salamat mga boss, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you!